Magandang gabi po sa lahat. Salamat sa Diyos sa gabi na to na finally dumating na, no? Pagkatapos ng ating panahon ng Adbyento, 4 na linggo ng Adbyento, at saka nung last 9 days, no? Kung saan sinamahan tayo ng puspusan ng ating mahal na ina sa ating mga aginaldo masses, no? Kaya salamat at dumating na yung pinakihintay natin na araw ng kanyang pagsilang. Pasko ng pagsilang. Salamat sa Diyos. Alam naman natin, ang nobena, pagkatapos ng nobena, anong mangyayari pagkatapos ng nobena? Sasagutin ba yung panalangin natin o hindi? Sasagutin? Naniniwala ba tayo sa nobena? Sasagutin kaya? Lahat o hindi? Yun medyo tayo nagkakatalo. Medyo yun ang pag-uusapan natin, no? Ano kaya ang nangyayari? No? Ngayon, no, pagkatapos tayo samahan ng ating mahal na ina for 9 days, no, papasok na tayo sa Christmas season. Ngayon lang magsisimula ang Christmas season. Pero sa Pilipinas, pag-apak ng ber, Christmas season na. Kaya pagdating ng Adbyento, taku, Paskong-Pasko na. Kaya minsan pagdating ng December 25, the next day, tapos na ang Pasko. Pero nagsisimula pa na ang Christmas season. Totoo lamang, no? Kaya salamat sa Diyos sa dakilang araw na to na finally dumating. Ano ang dumating? Ano ang sinilang? Sinilang sa araw na to ang isang Diyos. Pero sanggol. Baby. Baby. Paano magiging tagapagligtas ang bata? Bata lang yan. Paano ko maliligtas? Kaya, dumating na ang ating tagapagligtas. Ang pangalan na binigay ay Jesus, di ba? Ang ibig sabihin, tagapagligtas. Tagapagligtas. Ang Diyos ang tagapagligtas. God saves. Dumating na ang tagapagligtas, pero sanggol. Bakit sanggol? Paano niya matutugunan yung aking mga kahilingan sa nobena? Sanggol lang yan. Kaya, kung sinagot man lamang ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan, sasagutin yan, sigurado, sasagutin. Pero hindi zero, sasagutin. Minsan maliit, minsan 100, pero hindi agad 100 minsan. Unti-unti, parang isang sanggol. Dahan-dahan, pero sigurado, sasagutin ang ating panalangin at sinagot ang ating panalangin sa pamagitan ng isang sanggol. Gusto natin kasi 100 agad eh. Instant agad yung ating sagot eh. Yung ating mga pinagdadasal. Pero unti-unti, sigurado itaga nyo sa bato na dadating ating mga inaasam. Bakit? Sapagkat siya Emmanuel, nasa sa atin ang Diyos. God is with us. Ibig sabihin ng Panginoon ng Emmanuel, no? Nasa sa atin ang Diyos. Kaya kapiling natin siya. Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa. No? Darating at dadating ating inaasam, darating ang ating epekto ng ating pagdudubina, pagpupuyat, ang ating ginagawang selebrasyon. No? Nasanay na tayo for 9 days, no? Ng pagpupuyat, para sa mga pumunta sa 4 o'clock Mass, sa 5:30 Mass, sa gabi, sa simba ng gabi, no? Salamat sa Panginoon Diyos. Salamat sa pagkakataon na to na maging tradisyon natin, no? Pagyamanin natin itong tradisyon na ito. At sana, dahil dyan, no? Kaya naman natin, no? Sana tuloy-tuloy na natin, no? Magsimba lagi. Itong misa na to, sapat na sa misa para sa Pasko. Yung 8 o'clock at saka itong misang alas 10, sapat na para sa Christmas Day Mass. Para sa nagsimba ngayong gabi, 2 in 1, pwede na. Parang kape, no? 2 in 1. Sasapat na ito. Pero yung nagsimba bago ng alas 8, yun yung misa para sa linggo. Di ba? Iba yung misa ng para sa Pasko, Lunes. Pero para sa ngayon, pwede na. No? Pwede na to umubra. Kaya salamat. Kaya nagtapos na ang Advent season, pumasok tayo sa Christmas season, pero meron tayong tinatawag na araw-araw ay? Araw-araw ba Pasko? Hindi lang naman ngayon eh.
Hindi lang mas sa araw December 25, araw-araw Pasko. Natandaan nyo nung nagsimula tayo ng Adbyento, si Jesus dumating past tense, future tense, at present tense, hindi ba? Dumating siya 2023 years ago today, past tense. Pero darating muli siya. Wala tayong selebrasyon ng kanyang ikalawang pagdating eh. Kaya inaasam-asam natin yun. Kaya araw-araw Pasko, sapagkat hindi natin alam kung kailan siya darating muli. Yung kanilang second coming, hindi natin alam eh. Kaya itong Pasko na to, maghahanda tayo dahil sa kanyang muling pagdating, second coming. Kailan? May nakakaalam ba? Kaya yun ang ating pinaghahandaan. Araw-araw Pasko. Araw-araw Pasko. Kaya salamat sa Diyos sa reminder sa atin. Tapos, nakakapiling naman natin siya sa salita ng Diyos, sa kalikasan, sa piling natin, I'm in your midst, sa kalagitnaan natin, He is present with us. As we receive mamaya katawan at dugo ni Kristo, tatanggapin natin siya. He is with us. Buhay si Jesus. Kaya past, present, and future. Pasko. Kaya hindi lang isang araw, hindi na isang season, araw-araw Pasko. Lagi tayo maging handa kasi hindi natin alam kung kailan. Sa araw na ito, sa dakilang araw na ito, no, napakaganda nung kaninang umaga, napakaganda at ito yung ating binibigay sa Panginoon Diyos. Birthday, di ba? Birthday. Birthday niya. Baka mamaya, makalimutan natin ang ating pinakamahalagang sentro ng ating pagdiriwang. Si Jesus. Makalimutan natin lahat. Huwag lang ang pinakamahalaga. What is most essential, si Jesus isilang sa puso natin. Yan ang regalo na binibigay sa atin. Ang regalo. Ano ba ang regalo natin sa Kanya? Baka mamaya may regalo tayo sa lahat, pwera lang sa birthday boy. So, huwag natin makalimutan yung ating regalo sa ating birthday boy. Pinakamahalaga. Kanina, yung misa kaninang umaga, sabi ni Haring David, ito ang bibigay ko sa iyo, Panginoon. Gagawang kita ng templo. Ano ba regalo? Ano pwede natin regalo sa Panginoong Diyos? Di ba? Si Haring David sabi, gagawang kita ng templo. No? Tapos, sabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, si Nathan, sabi niya, ha? Gagawan mo ako ng bahay? Ako? Ang may-ari ng nito? Gagawan mo ako ng tahanan? Di ba? Sabi niya, pero dahil sa binigay mong yan, ako ang magbibigay sa iyo. Hindi lang tahanan ang ibibigay ko sa iyo, hindi lang palasyo. Ibibigay ko sa iyo, ikaw magiging ninuno ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa binigay niya, inalay niya, bigyan si Jesus, ang ibinigay sa Kanya, imagine, sa Kanya, narinig natin sa Ebanghelyo, di ba? Si Jose umuwi sa Bethlehem para magpatala. Kasi doon galing ang lahi ni Haring David. Doon nagsimula eh. Kaya bumalik sila doon. No? Kaya dahil doon sa pangako mo yun, dumating ang dakilang araw na ito para isilang si Jesus sa bayan ni David, sa bayan ni Jose, magiging foster father ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang naging regalo na binigay ng Panginoon Diyos kay Jose. No? Salamat. No? Salamat. Sana yun rin. No? Kaya huwag tayo mag-alala. Huwag tayo mag-alala sa ating bibigay sapagkat ibabalik sa atin. We cannot compare. We cannot compare. We cannot outdo the generosity of God dahil sa Kanyang pagmamahal para sa atin. Kaya sa pagdiriwang natin na ito, no, huwag natin makalimutan, no, huwag natin makalimutan, no, sanggol ang binigay. Sanggol yan, hindi. Hindi instant. Aalagaan pa natin yan para tunay na maging makahalugan yung ating mga inaasam-asam. Maliit lang, unti-unti, pero sigurado yan. Alam naman natin pag unti-unti, sigurado yan. Para, dahil sa unti-unti yan, hindi finished product, tinatrabaho natin,
Mahirap yung instant eh. Mahirap yung biglang yaman. Biglang yaman, tumama ka sa sweepstake, bukas, wala na. No? Kasi bigla eh. Unti-unti namnamin natin. Ulit, di ba? Dahil dyan, hinahanda tayo sa araw-araw Pasko. At dahil dyan, sa regalo natin, ibibigay niya yung regalo sa atin. Yung ating inaasam. Siguradong sigurado dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Sa ngalan ng ating kardinal, no, Cardinal Jose Advincula, sa aking mga kasamahan ng ating presider ngayon, si Father Jason, si Father Lincoln, na tumulong sa atin sa 9-day Misa, ating attached priest, si Father Pipin, si Father George, si Father Ray, na kasama natin. No? Kami kasama ng mga leaders ng simbahan sa Pastoral Council, kasama ng mga different organizations and ministries, lahat ng tumulong para maging maayos ang ating pagdiriwang ng Pasko. Bumabati kami sa inyo ng isang maligayang Pasko sa bawat isa. Merry Christmas!